yung pagmumotor namin, kahit nandito kami, ay nagtatrabaho pa rin kami. Meron pa rin kaming mga pamamaraan kung paanong nasa ibang lugar kami, pero we could still do our task. Sa atin, sa Luzon, di ba, kapag busina rin ang busina, naiinis din tayo. Dito, kahit corner, huwag kang bubusina. Guys, sa pag-ride namin, inaalam namin maigi yung weather condition. Kasi yung isang dala kong suit, waterproof yun. Kahit umulan, okay lang. Tignan nyo yung bahay na tinutulugan nila. Oh. Limestone yan, guys. Gulo-gulo! Aray ko, ba't mo ko sinuntok? Mananakit ke, ha? Wow! That's the view! Wow! Good morning, guys. Yung oras ng alis namin is alas 9. 8:57 pa lamang. We are early this time. Ready na ba kayo, guys, para sa ating 12 days of riding here at Turkey? And today, medyo maganda ang panahon dahil walang ulan. At bukod dyan, medyo painit na rin. We're going to ride at least 300 kilometers this time with a temperature of 14 degrees. Ayan, most probably mamaya sigurado iinit daw. Maaga pa lamang naman ngayon. Hey Vladimir, good morning. Morning. I'm full, getting fat. The group is complete now. Ikot ko kayo dun sa harap ng hotel, guys, para makita nyo naman yung hotel. Cherry Garden City and Spa. Ikot lang dito sa harap para makita natin yung itsura ng kanilang hotel accommodations. Eto, guys, at least makita nyo lang sa harap. There's our tour captain. Everybody's ready. Check. Okay? Yan ang kagandahan pag brand new yung gulong, hindi nagkaka-problem. Okay, let's go. Okay, diretso na kami, guys, ngayon sa aming biyahe. 300 kilometro muli ngayong araw. Pang 12 araw ngayon. Oh, what happened? Collusion. Yan ang ayaw namin mangyari sa biyahe namin. We forgot to brake. Okay, guys, medyo mahaba-habang biyahe. Around mga 30 kilometers na puro ganito yung nakikita natin. Yan, brown lahat. Yeah, tama, 30 kilometers na. Mayroon pa tayong 42 kilometers para doon sa ating first destination. Akit daw tayo ng bulubundukin mamaya-maya. Dahil mahaba pa tong biyaheng ito, enjoyin lang muna natin yung scenery. Total, ganyan lang naman yung makikita nyo muna. Kapag may bago ulit tayo makikita, ay mag-i-start ulit ako mag-record ng aking camera. Mami, ayos ka lang ba? Sa ngayon, guys, ay alas 2 o alas 3 na ng hapon sa Pilipinas. At si Ella ay nag-o-office, kaya naman siya ay nagsi-cellphone ngayong mga oras na ito. We have to work while riding. Ganun ang sistema namin ni Ella. Baka iniisip nyo kasi, guys, na pinababayaan namin ang aming negosyo at motor kami ng motor. Nagkakamali po kayo. Yung pagmumotor namin, kahit nandito kami, ay nagtatrabaho pa rin kami. Meron pa rin kaming mga pamamaraan kung paanong nasa ibang lugar kami, pero we could still do our task. At bago kami umalis ng Pilipinas, ay inaayos namin muna lahat ang aming mga commitments, ang schedule namin sa negosyo, at nag-appoint na kami ng mga tao na mag-aasikaso niyan para sa amin. Syempre, bago naman i-release yan, bago magkaroon ng mga decision making, lahat yan ay dumaraan muna sa amin. Kaya well monitored pa rin ang aming negosyo kahit kami ay nasa abroad. At yan din dahil bunga rin ng sistema na ginawa namin ni Ella kung paano namin pinapatakbo ang mga negosyo namin. So share ko lang sa inyo. Hindi ko maabala ngayon si Ella kasi sa ngayon office hour niya eh. Tahimik lamang siya ngayon. Actually ano talaga si Ella eh, napaka minimal niyang magsalita talaga. Ang problema, sobrang malaman yan pag nagsalita. Ano ang boss Ella? Hindi na kumikibo kasi ano siya eh, on meeting siguro. So ganyan lang yung mga view ng makikita natin. Mamaya pa yung exciting part kasi mamaya pa tayo akit ng mga bulubundukin. Sabi nila, guys, habang papunta kami ng south part nitong Turkey, medyo mainit na daw. Sa experience namin malamig dahil plus 12 degrees eh.
alas 10 na ng umaga. So para sa akin malamig yan. Pero okay naman kasi hindi naman tayo masyadong ginawin. Nga pala guys, nag-meeting kami kagabi with the team. Nagkaroon ng konting pagbabago sa mga schedule namin para lahat ay mapagbigyan sa aming mga kagustuhan. Kasi isipin mo nga naman, Turkish, UK, US, Russian, Korean, Philippines. 6 na lahi, 6 na iba't ibang culture, riding experience at iba-ibang mga kagustuhan para mapagbigyan ng lahat. Natutuwa naman ako na very considerate ang ating team captain at ang tour guide ngayon dahil napagbibigyan tayo sa mga request natin. Kasi dito sa Turkey, magkaiba ng riding discipline Kunyari galing ka ng Pilipinas. 'Di ba sa atin kapag gumagamit ka ng ganito, yung hazard na ganyan. Ibig sabihin ng hazard, 'di ba, sometimes may emergency or meron kailangan maging alerto ka. Dito kapag nag-hazard ka, kailangan lumayo yung ibang mga rider, ganun. O sample ko sa inyo, sa India, pag sa India nagmotor ka doon, mandatory na kailangan kang bumusina ng bumusina. Kasi pag hindi ka bumusina at nabangga ka doon, kasalanan mo yon kasi hindi ka nagbusina. Pero dito, hindi kami halos gumagamit ng busina. Ayaw nila yan. Annoying sa kanila yan na pag bubusina ka. Tapos kahapon na experience namin na magmotor kasama ng malalaking truck. Siyempre sa atin sa Pilipinas, sanay na sanay tayong magmotor ng may malalaking truck Kumbaga yung mga pinahan, sanay tayo dyan Kaya lang yung mga kasama namin talagang medyo nanginig sa mga malalaking truck. Dito, hindi sila masyadong nagamit ng busina. Pero sa iba't ibang lugar, kagaya sa Batanes guys, di ba? Nakalagay doon, blow your horn. Pati doon sa India, ganun din. Sa atin, sa Luzon, di ba? Kapag busina rin ng busina, naiinis din tayo. Pero depende sa situation. For example, Batanes, every corner yan, kailangan mong bumusina. Dito, kahit corner, huwag kang bubusina. Walang nakalagay na mga signage na blow your horn. Ito nga, aksidenteng mapindot mo yung busina, tataas ang kamay, sorry, gaganon pa yan Marami kaming mga pinagkaiba sa riding style, riding techniques, tsaka pagkakaintindi sa mga rules dito. Pinagsasama-sama lang natin at binibigyan ng linaw yung mga ganon para hindi tayo magkaroon ng pagtatalo. Kasi yun ang iniiwasan namin kasi kahit magkakaibang kultura kami, magkakaibang lahi, we ride as unite Kumbaga, kailangan isang team kami. Ngayon, nakakuha na namin yung riding pacing, ano yung mga gusto namin. So, inayos na yung mga part na yon. Sa mga gas station guys, napag-usapan namin kagabi is gas and go lang. Pag nag-gas, then we go. Wala nang CR brake, wala kahit ano. Bawal na magtanggal ng helmet sa gas station. Pag nakakita ng magandang lugar, doon lang kami maghihintuan. So ano naman yung rules namin sa paghinto? Dalawang klaseng paghinto. Yung una, pag nag-sign kami na tanggalin ng helmet lahat para sa picture. At kapag naman sinabi namin na walang tanggalan ng helmet, pag wala nagtanggal ng helmet, ibig sabihin quick picture and then we go. So para mapabilis namin yung itinerary namin, makarating ng ligtas sa hotel na walang hasayang na oras in case na meron kaming mga lugar na gusto namin hintuan. 'Di ba? Ang ganda ng mga suggestion, mga plano. Yung tour kasi na ito, since this is a DIY, wala tayong mga briefing na ginagawa. Kami naman ni Ella, ini-insist namin na magkaroon ng briefing. So yung ginawa naming briefing, gabi na lang. Every time na before we sleep, may briefing. Kagaya niyan, napag-usapan na namin ngayong araw na 300 kilometers ang ride natin ngayon. Ano yung mga ine-expect natin? Kailangan alam natin yun Malamig ba? Uulan ba? Twisties ba yung daan? Ano bang kailangan naming paghandaan sa mga mapupuntahan namin? Kasi hindi tayo taga rito Pinag-usapan na yun lahat at okay naman ang naging briefing. So, dahil meron din isa pang problema, language barrier. Ang Turkey, hirap mag-Ingles. Ang Pinoy, okay naman na tayo sa Ingles. Korean, okay din sa Ingles, yung kasama natin. Tsaka Russian, medyo. Tapos, syempre, mga Inglesero na yung kasama, mga Englishman na sila. So, nagiging ako yung tagapagsabi kay team captain para isabi sa kanila yung mga gusto lang iparating. Hindi tayo marunong magsalita ng Turkish pero malaking bagay yung Google Translation. So pag sinabi nila sa akin sa English, sabihin ko sa kanya sa Tagalog para hindi ma-misinterpret kasi baka mamaya iba yung dating sa kanya kapag sinabi ko sa English. So Tagalog, tapos Google Translate, and then
naging smooth yung nagiging communication. So ang ganda ng aming nagiging team. Kumbaga sa grupo kami ni Ella yung abogado nila. Ang daldal ko, no? Ganyan talaga pag nabusog, tsaka nakapahinga ng maayos, tsaka naalagaan ni Ella ng maayos. Ganyan, no mami? Ayos ka lang. Love you. So yun, medyo mahaba-haba na yung mga pinagsamahan namin at yung aming kalsadang tinatahak. Meron ng 3,000 kilometro aming binibiyahe. Total riding days namin dito is 18 days. 18 talaga. Ganon kasaya, ganon kahaba. Parang sabihin mo ng bakasyong Ingrande, sabihin mo na. Pero nakita ng team captain natin yung itsura ni Ella. Sabi, puyat, no sleep. And we said, we work at night. Kasi yung gabi na pahinga na sa hotel kami, ayun yung time na magtatrabaho na si Ella ng tutok. Ngayon, monitoring siya sa opisina, habang ako naman, na driver niya ay nagmumotor. Tapos pagdating naman sa mga technical concern, syempre binabato pa rin naman nila sa akin yan. So magkaiba kami na korte kasi ni Ella when it comes sa management ng aming negosyo. At bonus pa yan, guys, andyan yung mga anak namin to monitor. O, yun ang maganda doon, di ba? Kaya buti na nga lang nabigyan ako ni Ella ng mga responsabling anak eh. That age, grabe, di ba? Sa age pa lang nila na yun, maaasahan ko na sila pagdating sa aming pagtakbo ng negosyo. I'm very proud of them, all of them, mula sa panganay hanggang sa bunso. Very proud ang daddy. O kung mapapanood man ito ng mga anak ko, kapag lolo na ako, or ng mga apo ko, pag mapapanood nila itong video ito, marirealize sila kung gaano ka-proud ang Daddy Alfred nila. Ikaw ba, mami, proud ka ba? Oo. Very proud ako sa mga anak ko. Yun. Very proud ang mami ninyo at ang daddy ninyo sa ginagawa ninyo sa pagpapatakbo din sa ating negosyo. Kaya na nga, mukhang medyo packet na kami ng something. Medyo lumabas na kami ng highway eh. Ang ganda sa likod, no? Puro brown. Guys, sa pag-ride namin, inaalam namin maigi yung weather condition. Kasi yung isang dala kong suit, waterproof yun. Kahit umulan, okay lang. Pagdating naman sa comfort, etong suit naman na ito, hindi siya waterproof, pero very comfortable. Kapag gusto namin mag-ride comfort nila, eto, gagamitin namin yung twinny namin na blue. Kapag dating naman sa rain condition, cold condition, gagamitin namin yung brown. Maganda talaga kapag nag-ride ka ng ganito, lalo di mo alam. At least may bawang ka dalawa. Pero ito, manageable kung wala talagang choice. Etong suit na to, bibilihan mo lang ng kapote. Meron namang mga kapote sa Moto Market na pwede mong bilhin para kapag umulan, yun nga lang, hihinto ka para magsuot ng kapote. Pero at least mas cheaper and practical, budget meal ba? So yun ang may sasuggest ko naman sa inyo. In case na gusto mong mag-ride na iisa lang ang suit na dala mo. Tinamnan nila ng mga puno sa gilid, oh. Sipin mo sa plane na yan, ito lang yung mga puno. Buti nga dito sa Turkey, may mga puno-puno pa sila, no? Greenland, tsaka sa Iceland, literal na walang puno. Stunning view. Guys, kung gaano ka civilized ang Cappadocia, yung daan naman papuntang Antalya, tignan nyo guys ang itsura. Nagpapatunay lang yan guys na napakalakas mag-income ng turismo. Sa Pilipinas, napakarami nating tourist spot eh, na pwedeng maging source of income. Pero tingnan nyo guys, oh, ito, wala namang tourist spot dito. So wala ring civilization, no? Saan pupuntahan mo dito, di ba? Ito, dadaanan lang naman namin to papuntang Antalya. Pero tingnan nyo guys, oh, farming lang ang magiging kabuhayan mo dito. Hazard tayo, ha. Tingnan mo, may mga bantay na aso. Apat yung aso na bantay. Ang daming tupa. Ang lalaking tupa nila, oh. Ito yung pastol, nakaas na. Hello, sir! Parang maliit lang siya, no? Photo. Okay. Photo location. No helmet removal. Stay. Beautiful place. Okay. Pebbles yung simento. Hindi, crash rock yan, mami. Hindi yan pebbles. Very dangerous daw dito yung mga goat na tumatawid. Kaya huminto tayo para at least ma-educate naman tayo kahit na paano. May traktora eh. So, farming to. Oh, farm nga yan. And I'm really sure na kapag iba yung weather nila, nagiging berde lahat yan. Ganda ng kalsada nila, no? Kahit nasa bukid. Can you just imagine na nandito ka sa mountain area or farm area nila, sementado yung kalsada kahit walang nadaang ibang sasakyan, di ba? Ito siguro walang bakal to. Parang binuhusan lang siya ng kone, oh. Pero maganda yung kalsada.
ganda ng kalsada guys. Oh, look at the view. Wow. Yun oh, daming kambing oh. Oh, kambing yan. Hi, kambing. Look at the goats. Yan ang request nila, yung hihinto ng ganyan. Okay. Ang dami, andun sa taas. Grabe, ang dami pala nun. So I think everything is in plan. Ayan, napagbibigyan lahat ang gusto. The reason kung bakit kami nagbago ng mga riding formation, kasi ayaw din naman namin i-share yung mga connections namin, yung group connections namin sa intercom. Siyempre kahit paano, we want to have our own privacy. Sila ganun din. At ako, pag nag-ride kami ni Ella, gusto ko kami lang dalawa talaga ni Ella yung nag-uusap. We don't really share our intercoms sa ibang mga riders. Pero sometimes kapag talagang close namin yung kagrupo namin, good term naman, sineshare namin yung aming communications. Pero not all the time. Yung ganong mga situation, for example, para sa akin, pabor yun kasi hihinto. Tapos makakatayo ka para makapagpahinga ng kaunti. Compare sa tuloy-tuloy na biyahe. Yan yung mga stops na with helmets. Ang ganda, tinan mo yun, no? Taso. Butas-butas. Kasi nga ma-limestone sila. Oo, maraming mga kabutas dito, mga kabutas. Wow! Remove helmet yan. Ganda, men. Very good, Bora. Yeah. Kim, I think the plan is working. Good job. It's worth it. Okay guys, ready na ulit kami sa aming journey. Imagine nyo no, sa lugar na to, mapapansin nyo na parang dumaan ka sa disyerto. Wala kang makikita na kahit ano. Tapos biglang mayroong syudad sa gitna. In fairness may mga puno kang makikita sa part na to. Tapos makikita mo naman dun sa dulo na wala talaga. As in farmland. Taniman nila ng mga grains siguro at mga pastulan ng kambing. Start your engine and let's go. Tignan nyo yung bahay na tutulugan nila oh. Limestone yan guys. Kung kulang tayo sa mineral ng limestone dito, napakadami oh. Yung limestone ginagawan lang tirahan. Isang bundok ng limestone. Mano-mano nilang binubutas-butas para gawing lungga nila. Ginagawa nilang imbakan ng gamit oh. Solid. Wow. Guli-guli! Guli-guli! Parang ayun yung memes ng binabasa ng Africans yung Google, tapos sabi, gulo-gulo! G-O-G-G-L-E gulo-gulo! Aray ko, ba't mo ko sinuntok? Mananakit ke, ha? Dito guys, nag-yellow din dito sa part na to. Pag may nakikita kayong mga sign, ganyan, yan. Ibig sabihin, madulas pag may yellow. So, attention. Ngayon, kasi dahil summer season nila at riding time naman para sa amin, pinapatalaga natin na hindi nag-yellow para mag-enjoy tayo. Maganda rin dito na masubukan nyo yung yellow, pero yung ganito, normal temperature, masaya. Tingnan mo, 15 degrees. Happy ako sa temperature. Pag 2 degree, wala na. Talo na ako. May frostbite na no? Masakit na sa kamay, masakit sa pakiramdam. Talo na yung pagiging Pilipino ko. Hindi na kaya.
Sanay sa mainit eh. So far, for me ang pinaka good weather is ito, 15 degrees. Gustong gusto ko yan. Sakto lang. Parang Cordillera feels. Ako ang palatandaan ko pag tinataas na yung 360, ibig sabihin may magandang view. Yan oh. Tingnan mo yan, mami oh, look. Wow. Hindi lang ako sure kapag gantong lugar kung mayaman din sila sa ginto. Guys, dito, pag nakakita kayo pala ng mga kambing, yung mga tupa, hindi naman delikado yung tupa, ang delikado yung aso. Kasi literal talaga silang nangangagat. Opya, what's this? Hotspot. Photo location? Mali ang party ni Dr. Lee. Another stop. O, ganun. Sabihan mo yan ah. Jokes. Another photo location. Ganda oh, guys oh. Oh, akit ka doon. Very good view. Wow, tignan nyo guys. Super. Ang ganda dito guys. Solid. What happened? Leak? Leak oil, yes. Oh no. Our gearbox and shaft connected, I think. Oh no. That's a problem. BMW, good warranty. Maganda rin to. Pero mas trip ko yung unang hinintuan natin. Ah, may accommodation doon oh. But see through. We're heading south guys. So far so good. Walang problema sa grupo, walang minor accident or what. Sana tuloy-tuloy na ganyan hanggang matapos tong ride na to. O, para masaya namang matatapos. Yeah. Pero we are very blessed and we are very lucky. Siguro ang pinaka-problem na yung flat tires lang. Yun lang. Pero very minimal yung yun. Guys, dumadaan tayo ngayon sa province of Turkey. Pangklase yung hollow blocks nila rito ah. May hinge. May yung moss nila oh, gawa sa limestone oh. Yeşilleri koyo gulu-gulu. Konting panahon siguro, kaya ko na magsalita ng Turkish dito. Okay, so hindi natin namamalayan guys eh. Nakalabas na tayo ng kanilang purok baryo. So ngayon, medyo malayo-layo na naman ang ating bebiyahihin. I don't think kung ganun ulit, malalaman na lang natin mamaya. Depende yan sa makikita nating location. Ito na yung papuntang Karamankonya. Karamankonya guys, going south of Antalya. Totoo nga na kapag ka nag-on ka ng hazard light dito, lumalayo yung mga four wheels. So kapag ka gusto mong malayo sila, i-on mo lang. Laser ka lang ng ganito. Ayan. Lalayo na sila. Kaya lang guys, medyo maarte dito. Yung mga Denali lights, pag ino-on ko yung Denali lights nito, kailangan patayin mo kapag nandito ka sa syudad kasi yari ka sa polis. Ang pwede mong gamitin lang dito yung auxiliary light mo tsaka headlights. Bawal ang Denali light sa kanila. Pero itong motor na gamit ko ngayon ay mayroong Denali. So ang mga naka-on lang ngayon, headlights tsaka auxiliary lights. Baka 200 na tayo eh. Namalayan mo ba yung 200 kilometro? Hindi. Ang ganda kasi kalsada eh. Ako rin hindi eh. Maayos yung ano ko eh. Pakiramdam parang walang pagod. Modern na yung mga bahay dito. Oh, ganda ng mga kulay ng bahay. Yellow. Ito yung bahay nila parang ang linis no. Right lane. Tayo sa Konya. Konya. Tignan nyo guys yung kasuotan namin parang hindi narurumihan no. Galing lang sa desierto kanina. Ngayon nasa main road ka na. What do we have here? This shop, free apple, free chai, ayos. Okay guys, tapos na akong mag-chai. Yung chai nila at apple. Alam nyo ba guys, yung apple na to na pinamimigay nila sa amin, libre to ha. Ituturo ko sa inyo kung saan yung kanilang apple tree para at least makita nyo lamang. That is the apple farm. See? Doon nila kinukuha yung apple. Ang dami hanggang doon. Wala doon hanggang doon. Puro apple. Hanggang doon pala yan oh. Yan. Kaya dito, hindi ka magugutom. Kahit dayuhan ka, punta ka dito. Bibigyan ka ng libre. Hindi kami nanghihingi pero binibigyan kami ng apple, ng tsaa. Parang masaya na sila na dito. Nag-stop kami dito. Kahit wala naman ni isa sa amin nagpagas. Ay, meron palang isa nagpagas sa amin. Si Vladimir. Yung naka 1300. Sarap ng apple ah. Let's go guys. Woohoo! Alright. Alam nyo ba guys, may mga meaning ang movement ng mga rider. Na kapag ginunto na natin yung kamay natin, ito na yung best relaxation para sa atin. Best full relaxation. Mayroon namang feel yun. Pag hinawakan mo itong tuhod dito, ang ibig sabihin naman yan, magtiwala ka at hindi kita hayaan. Maraming meaning yan. Pwede rin bigay meaning yan na, oy, gumising ka.
Bukas, we're going to Antalya. Pero ngayon, iikot muna kami dito. Going to Antalya. Hindi ako sure guys kung nakikita nyo yung nasa malayong yun, no? Tignan nyo, lalaki ng building doon, no? So, doon kami papunta. At sa aking palagay, doon na rin kami kakain ng aming lunch. Parang ang dating sa akin ng lugar nila eh. Nakita nyo yung rice field na yan? Yan yung food supply. Tapos yung mga taong papakainin andun lahat sa kabilang side. Parang naka-organize ba? O, nagbago yung view dito. Nagkaroon ng maliliit na mga puno. Malayong magkaiba rin talaga yung lugar na malamig versus sa tropical country kamukha ng sa atin. Sa atin makakita ka ng ganyan. Dami ng bunga eh. Mga mangga, ganyan. Diba? Dito, hindi ko alam kung anong bunga ng mga punong yan. Kung namumunga ba yan or hindi. Tapos, hindi sila masyadong nakakalaki yung mga puno dito. Maliit lamang. Kasi siguro dahil meron silang tagsibol, taglagas, mga ganun na season. Kaya hindi rin sila nagkakaroon ng mga super lalaking mga puno. Maliliit lang oh. Mga puno oh, pulo-pulo. May nakikilala ka ba sa puno nila? Wala. Wala bang santol dyan? Sampalok, mangga, ganun. Tignan nyo guys oh, mansanas. So yung pa oh, nakakalat sa kalsada oh. Kung may mansanas yung lugar. Yun oh, mansanas yun oh, kinakalat lang dun oh. Wow, kaya pala pinamimigay lang sa amin eh. Ang dami. Na-ignorante ka na naman. Pasensya na eh, walang ganyan sa atin eh. Nakaka-ignorante naman talaga yan. Kaya pala marami ditong mga apple tea. Dried apple. Yes, dried apple. Ginagawan din nila ng paraan para mapahaba yung buhay ng apple. Para pwede mong kainin kahit siguro winter season na. Gas station ulit. Dito sa Turkey kasi medyo mahirap daw humanap ng mga kainan. Ang mga masarap na kainan dito nasa bundok, ganyan. 2 lanes. Doon, yun ang may kainan doon eh. Dito ba yan? Stop. Ito na yan oh, nakalagay oh. Open cam der start petrol. Let's go. We still have 97 kilometers. At good news, medyo maaga-aga tayong makakarating sa ating hotel. Mga alas 4 ng hapon. Ayos, may panahon pa para mag-work. Look at that beautiful roads. Ganda talaga ng mga puno nila, no? Kaya ko kulay. Ang maganda rito, wala masyadong masakyan talaga, no? Wow! Look at that mountain! Oh, ganda, men, oh. Finally, nakakita tayo ng matatayog na puno. Parang Cordillera, no? Welcome to Baguio. Hindi pala, Benguet. Wow. Ayan, ang ganda ng view. Antalya. Wow. Beautiful Antalya. Mga bato, lalaki. Akala ko hindi maganda yung makikita namin papuntang Antalya kasi sabi medyo mainit daw. Hindi naman pala. At ang ganda ng lugar guys. Akala ko naman Cappadocia yung highlights. Medyo sumasabay naman to guys. Wala lang balloon. Magkakaiba talaga ng ganda eh oh. Kung nakapagmotor ka na sa Alaska, ganito yung scenery na makikita ninyo. Yung maluwag na kalsada, bundok na malalaki, yan, pine trees, bato, ganyan ang usually na makikita nyo guys. Dito nga lang, sa ride namin na ito, talagang medyo ingat na ingat kami. Kasi unang-una, wala kaming backup vehicle. Talagang extra careful kaming lahat. Sinusulit na lang yung ano ngayon ha. Picture area ngayon ha, oh. Alacabel Rakim 1825. Ganda ng mga batong yan oh. Batong wala sa atin eh. Landscape na ganyan oh. Mga batong ganyan oh. Ayan, nag-request sila ng picture area. Ngayon, puro picture area tayo. Makita maayos. Stop and then picture. I think ngayon lang possible to kasi medyo maigsi yung biyahe. 300 kilometers eh. Nung mahaba ang biyahe, talagang kailangan siksikin yung oras eh. Kalsada, ganda oh. Sarap paglaro. Tingnan mo naman yung bundok na yan oh. Kahit malo yung bundok. Beautiful talaga. Ganda oh. Good weather, good trees. Oh, yung daan oh. Wow. May restaurant doon. Sana doon tayo kumain. Malapit sa hotel. 9 kilometers. E di sa hotel ka na lang. Mukhang ganyan din ang view mo sa hotel eh. Oo,
daddy, oh. Look on your right. Ay, wow. Kailangan pa ba i-drone yan? Hindi na. Ito, hindi na talaga madadaanan to eh. Pinasok lang natin to para makita yung top view. Yan. Yan. Hinto mo dyan. Hinto mo dyan. Yan. Wow! That's the view! Wow! Tingnan mo yun, oh. May yellow. Ganda. Ayun, sa baba, off-road route. Baba, no? Sabi ni Bora. Ah, yun yung sinasabi ni Bora siguro na puntahan namin. Ganda, no? Iba yata yung daan to papunta sa hotel. Oh, guys, mga tropa ko dyan sa Pilipinas, sasama sa akin sa Turkey. Nasulya pa na natin yung trail site nila. Maganda nga. Pero adventure gagamitin natin doon. Bawal ang side pannier, bawal ang top box. Pero maganda rin yung Cappadocia Trail, syempre. Iba rin yun. May monumento dito ah. May ibang daan papunta sa hotel natin. Okay. Dating diskarte, gas muna bago biyahe bukas para iwas hassle. Alfred L. Biclaw. Chestnut. Spiky! Simula nung umalis kami ng hotel, ito na yung na-consume ng gas natin. Dito na kami mag-gas kasi malapit na yung hotel natin. 5 minutes na lang eh. For our day 12. So around 1,000 yan, I guess. Halos kabisado ko na yung motor. Okay, 800 lira. Good riding, Bora. Yeah, good day. Ito yung LPG nila, oh. LPG operated this car. Sa mga gasoline station nila, guys, napansin nyo lahat meron ganito. LPG, tapos normal gasoline. Ito, guys, remote area pa yan, ah. But high-tech pa rin talaga. You pay by a card doon sa LPG. Diba? Hindi ko lang talaga gusto rito. Lahat ng gas station na puntahan mo, kahit LPG yan or gasolinahan yan, nagayosi yung mga empleyado nila. Pati tour guide namin. It's very dangerous. Sanggal na, puno na agad yung LPG. Tingnan mo, mauusok pa yung yung dashboard ng kotse, di ba? Kasi may sigarilyo dun eh. LPG, hangin yan eh. Hindi ako tataka rito kung biglang mayroon talagang mga issue na sumabog yung gas station, ganun. Let's go. Okay, we are very near to our hotel. Gusto ko makita nyo guys yung mga hotel na tinutulugan namin para at least may idea kayo. What do you expect kapag napunta kayo sa lugar na ito? Saan ba kayo pwedeng matulog? Ganon. 4 minutes away. Wow. Mukhang traditional hotel ah. Dito na kami guys, sa Ormana Hotel. Okay yung lugar ah. Nakakasosyal kahit ganyan ah. Parking na guys.